Ito ang babagay na health card or HMO para sa'yo kung healthy ka pa. Let's compare itong dalawa na to, the Medicard VIP plan and the AIA MedAssist, wherein yung health card niya or HMO powered by Medicard. So kung hindi mo pa nabalitaan, si Medicard ay nabili na ni AIA na dating PhilAmLife last March 2023, kaya meron na tayong insurance plans na may kasamang Medicard. Daanan natin ang pagkakaiba ng bawat isa para makapili ka kung ano ang kukunin mo para sa'yo. Daan muna tayo sa plan type. So pag Medicard VIP, traditional health card siya. So pure HMO, pure health card, wherein ito yung may check-up labs, tapos confinement, APE, dental, etc. So yan yung basic coverage. Kapag AIA MedAssist naman, ang pinaka-focus na talaga ay health card for confinement. Wherein ang plan type naman ito ay co-pay between the health card or HMO company and the member. Meaning, after PhilHealth, yung net hospital bills ay paghahatian ng health card na to na AIA MedAssist tsaka nung member. Usually, 70 to 90% ang na-charge sa card and then anything in excess yung member. Nakadepende yon kung saan ka pumuntang hospitals, it's either accredited ba siya ng Medicard or hindi, o kaya naman kung pre-existing conditions ba ito or hindi siya pre-existing condition. Even if nag-cash out ka, meron naman itong daily hospital income benefit wherein you can reimburse minimum 1,000 pesos depende sa plan na mapipili mo pag na-confine yung member minimum 12 hours to a maximum 365 days. So kung meron kang 1,000 pesos na daily hospital income benefit at na-confine ka ng 5 days, so 5 days times 1,000, you can reimburse 5,000 pesos. When it comes to usage, so kapag gagamit tayo ng Medicard traditional HMO na VIP plan, so cashless yung consultation and other benefits pag covered ng plan, depende sa diagnosis ng sakit kung meron pang available. Kapag dito naman sa AIA MedAssist, after maibawas yung PhilHealth mula nung ma-confine yung member, tsaka i-charge siya sa health card na ito, and anything in excess, tayo na po yung magbabayad for that hospital bill. Bagay itong Medicard VIP plan na to para sa mga naghahanap ng convenience and gusto may check-up or outpatient coverage. So yun talaga yung difference kapag traditional health card ang kukunin, wherein walang ganon dito sa AIA MedAssist. Kaya ang focus niya is babagay to sa mga taong gustong magkaroon ng backup in case of big hospital bills. Ang basic coverages na meron ang Medicard VIP ay yung outpatient. So pag outpatient, ito yung check-up labs, hindi mo kailangan ma-ER or ma-confine sa hospital. Meron ka ring hospitalization, ER, dental at APE or annual physical exam. Kapag dito naman sa AIA MedAssist, meron siyang HMO for confinement or hospitalization. Meron rin siya ngayon na APE. Meron siyang dental sa sariling clinic ng Medicard. Meron siyang life insurance at meron kang future savings. Magamit or hindi magamit yung card, meron kang makukuhang portion in the future. Pag dito sa Medicard VIP, kunyari, tinamad kang gamitin kahit na APE at dental, wala na po yung hulog na yon. Backup plan lang siya. When it comes to age eligibility, so pwede po ito up to age 64, renewable to age 65. Ang difference is syempre kapag minors po ang kukuhanan natin, meron po tayong tinatawag na hierarchy. So kapag minor sila, kailangan po yung parents niya kumuha din. Pag yung parents niya ay married, both parents kukuha. Kapag single parent, so yung parent and then anak. Pero kung sakali naman married at meron na yung isang spouse na HMO, pwedeng isang asawa na lang, yung isang parent, tsaka anak yung kukuha. So, pwede pong maging family plan up to age 21 na anak. Pag dito naman sa AIA MedAssist, pwede kahit anak lang, so 0 up to age 55. So, meron tayong mga changes with regards to the HMO for hospitalization or confinement ng plan na to. So, meron tayong ibang klaseng AIA plan where it can cover beyond age 55 basta walang pre-existing conditions, specifically mga elevated blood sugar, diabetes, o kaya naman yung mga critical illnesses. Yung mga ibang health conditions, depende po siya sa medical ng member
Doon malalaman kung ma-approve pa sa plan na to or hindi. And to add, yung Medicard VIP plan, hindi po kailangan magpa-medical ng member pag mag-a-avail ng plan. Sa AIA MedAssist, walang medical kung healthy. Pag may health conditions, possible ipa-medical siya, care of AIA. Pumunta naman tayo sa tinatawag natin ng benefit limit. So pag Medicard VIP, meron tayong 200,000 to 500,000 maximum benefit limit or MBL. So pag MBL, per illness per member per year. So usually, nakafocus lang to sa ordinary illnesses. Sa pag-ordinary illnesses, ito yung mga sakit na pwede nating ma-acquire within 24 hours through viral at bacterial and pwedeng mapagaling within the week. Pag AIA MedAssist naman, 750,000 to 6 million pesos per year or annual benefit limit, shared na po lahat ng sakit. Sinasabi naman, bihira naman tayo magkasakit na maraming sakit in a year. Kaya okay rin naman yung annual benefit limit. So shared limit man siya, ganun rin naman kasi dito kahit na per illness per year, pero pag nagkaroon siya ng komplikasyon, yung complication na yon, tsaka yung original illness, shared limit lang sila. Punta naman tayo sa pre-existing conditions. Ito yung mga illnesses na hindi magpo-fall sa ordinary illnesses based sa mga HMO companies. Ito yung mga hindi basta-basta nakukuha within 24 hours through viral at bacterial, and then possible naman na mo to nakuha through lifestyle or na-acquired through age na. So example, asthma, diabetes, high blood, gallstone, kidney stone, GERD, migraine, ulcer, etc. So, pag kumuha tayo ng Medicard VIP plan at meron ka ng pre-existing condition, 5K to 20K lang po ang mako-cover per pre-existing condition per year at pag nagkaroon ito ng complication, shared limit po sila. Pero kung sakaling as of the moment, wala pa tayong alam, at least may backup na tayo na coverage for it, especially for check-up tsaka for laboratory. Ito naman sa AIA MedAssist, mako-cover pa ang pre-existing condition after a year provided na hindi ito elevated blood sugar, hindi rin to diabetes, kasi pag mga ganun at iba pang critical illnesses, hindi na po tayo mako-cover sa HMO for confinement na mataas yung limit up to 6 million para sa AIA MedAssist at ibang AIA health plans. Kung sakaling ang pre-existing condition niya ay, for example, sa gallbladder, gallstone, ganyan, may client ako na ganun. So, mangyayari po, after a year, bago siya mako-cover, just in case ma-confine siya para dun sa declared pre-existing condition. When it comes to premium range, yung VIP plan po, nag-start siya sa 25,379 up to age 60 for new application, and depende siya dun sa plan na mapipili mo. Kapag naman dito sa AIA MedAssist, 32,000 plus yung ating coverage per year, depende rin siya sa age tsaka sa plan. Kasi meron din siyang 4 different plans na pagpipilian. Para naman sa paying period ng Medicard VIP plan, annually renewable po ito up to age 65. Meaning every year, pag nagustuhan mo yung service ng Medicard, you have an option to renew it. So i-renew every year hanggang mag-age 65 ka. As of that time recording this video, yun. So, yan pala yung maximum limit natin for that. Pag AIA MedAssist, payable itong plan na to up to age 65 and meron kang option to renew up to age 80. Kasi as of the moment, wala pa masyadong nagko-cover ng mga health cards up to age 100 or beyond age 65. Kaya ito, binigyan ng option dahil sa new changes ng ating coverage na to, na enhanced medical benefit, up to age 80. So, fully paid na yung plan, and then pag 66 to 80, pwede mong i-renew only yung health card mo for confinement, especially during those times na kailangan mo na siya. Tapos sa mode of payment, pag VIP plan, annual payment lang po ang available dito. Meron lang tayong option to pay for 6 to 12 months installment. Depende kung minimum 25,000 ba yung plan or minimum 50,000. Basta meron kang BDO or BPI credit card. Kapag sa AIA MedAssist, pwedeng annual, semi-annual, quarterly at monthly. Ang main advantage ng pagkuha ng Medicard VIP ay meron tayong outpatient benefits. So kung ikaw yung taong gustong magkaroon ng backup na card para sa check-up mo o kaya naman laboratory, so ito yung babagay na plan na para sa'yo, Medicard VIP. Pero kung sinabi mo, di ba, healthy ka pa, based on the past year or years, hindi ka naman lagi nagpapa-check up tsaka labs, or hindi talaga dahil hindi ka naman nagkasakit, so gusto mo lang na kumuha ng plan na in case ma-confine ka
Di ba sabi nga, maliban sa Halloween, nakakatakot na next ay yung hospital bills. Ang laki-laki. So, kung gusto mo magkaroon ng coverage na mas malaki, for major confinement cases, AIA Med Assist ang babagay sa iyo na plan. Siyempre, wala naman talagang perfect na plan. So, meron tayong mga tinatawag na limitations. So, when it comes to Medicard VIP plan, makikita natin na mas maliit or lower ang limit for pre-existing conditions or PEC. So, yung kanina na 5K to 20K, even if mag-renew ka ng mag-renew, hindi na yan lalaki. Lalo kung nag-exist ang pre-existing na to prior to application or nagkaroon within 12 months. Tapos, meron din tayong tinatawag na inner limit para sa complex diagnostic procedures or CDP. So ito yung mga CT scan, MRI, laparoscopy, yung mga procedures na ginagamitan ng machine except yung X-ray. Ang limitations naman ng AIA Med Assist ay wala siyang face-to-face check-up. So meron lang siya na teleconsult. So may limit, depende sa plan na nakuha natin. Wala rin siya syempre yung laboratory na outpatient. And kung sakali may pre-existing condition at ma-confine yung member, meron tayong waiting period na 1 year for that. Tapos co-pay setup pa. So hati yung HMO plus yung member. So that's it. So I hope nakakatulong tong video na to para makapag-decide ka kung ano ang kukunin mo na HMO na babagay para sa'yo. So basta Medicard VIP plan, kapag ang gusto mo, meron kang outpatient. Ito yung mga check-up, mga labs, ganyan. Pero pag gusto mo lang mag-ipon at para magkaroon ka ng peace of mind for big hospital bills, so AIA Med Assist ang babagay sa'yo. If you have questions or need more clarification between these plans and other options for your health plans, you may comment down below or you can send me a message.